At ba, mapagpalang araw, magluluto naman tayo ng ating no-bake pasta. No, yung no-bake pasta naman natin, dahil meron kaming tira-tirang macaroni at saka pasta ng spaghetti. Yan. Napakulo ko na yan. Nilagyan ko lang yan ng salt at saka konting mantika. Para hindi magdikit-dikit. Alam nyo naman yung cooking instruction ng ating mga pasta. Tapos sinabi ko nga, affordable lang to. Pero makikita nyo na lang ang kahihinatnan mamayang konti. Meron tayong giniling corn beef. Isang sachet lang to ng maliit ng mga kataba. Tapos eto naman, hotdog. Meron tayong tomato sauce. Meron tayong bawang sibuyas at ketchup naman mga kataba. Tapos ito naman pang sauce natin yung ating flour at saka margarine. Lalagyan natin ng konting top milk. Pang toppings natin yan. Ay natin na isa lang ang ating yan, giniling para maluto siya ng maayos. Yan muna natin mag light brown ng kaunti ang ating giniling. Nilagay ko na yung hotdog. Kaya inuuna ko yung mga yan. Parang nagpo-fry lang tayo mga kataba. Bago natin ilagay yung ating bawang at sibuyas. Yung mga panggisa natin. Nilagay ko naman yung ating corn beef sa pagluluto ng pagkain mga kataba. Kaya lagi kong sinasabi yung affordable. No? Yung pagluluto. Kahit na hindi tayo masyadong gumagamit pa ng mga talagang yung mga complete ingredients mga kataba. No? Pinipilit pa rin natin na lagyan ng diskarte yung pagluluto. Na magiging masarap pa rin yan. Pero sabi ko nga, diskarte yan sa pagluluto. Para natin pasasarapin ang ating niluluto. So yan. Nilagay na natin yung ating bawang sibuyas. Pwede na tayong maglagay ng ating paminta, pampalasa, ajinomoto, salt. Yan muna. Haluin natin. Tomato sauce, ketchup. Lalagyan natin ng konting pinagpakuluan to dahil sayang naman. Haluin natin. Ayan. Maglalagay tayo ng konting pinagpakuluan kasi sayang tong ano na to, mga 2 kutsara. Ayan. Pawiyaan muna natin dyan. Tayo ng konting sugar. Pwedeng brown, pwedeng white. Sugar naman yan. Ang ating cheese. Yan. Nagdagdag ako ng konting ketchup mga kataba. Tapos, dito, meron akong sineperate na ating pang toppings. Ilalagay natin sa ibabaw. Para naman magandang tignan. Tapos, pwede na tayong maglagay ng noodles. Yan. Tsansyahin muna natin kasi baka sobrang dami naman ng noodles. Pwede ko naman itong gawing sopas. Kasi napakulo ko na to. So, yung ganyan muna karami. Yan. Haluin natin. Yan. Tingin ko pwede na to. Meron pa naman tayong ipang toppings. At pwede rin dagdagan ng kaunti. Ayan, patayin na natin kasi ma-overcook na ang ating noodles. Napakulo na kasi to. Ayan, pwede na yan. Gagawa naman tayo ng ating pang ibabaw. Ayan, naglagay tayo ng margarine at konting flour. Mahina lang ang apoy. Halu-haluin natin. Pwede na tayong maglagay ng ating evap milk. Meron naman kayong budget, pwedeng all-purpose cream. Ganun lang ang ginagawa natin mga kataba. Ayan. So, balikan nyo ako pag yung ano na, tama na yung consistency. Yan. Pag ganyan na yung consistency, pwede na yan. So, magdagdag lang tayo ng kaunting evap. Base doon sa nilagay nating harina,
No. So, pwede na yan. Pwede na natin ilagay sa ibabaw. Ito ang ating pinaka-noodles, mga kataba. No. Nilagay na rin natin yung ating sineparate na pinaggisahan niya na karne. So, yan. Pwede na tayo maglagay ng ating pang-ibabaw. Yan. Ganyan. Ayan, mga kataba. Ganun lang. Ubusin lang natin. Gagawa naman tayo ng Graham cake. Dahil wala kaming cake, yan. Dahil birthday ng biyanan ko, mga kataba. Kahit naman sa mga ganitong simpleng bagay lang. Maglalagay tayo ng condensed milk, mga kalahating lata. Yan. Kasi gagamitin ko yung condensed milk niya na kalahating lata rin. Ang tatoppings ko yan maya-maya. Para sa ating yema. Tapos dahil wala tayong all-purpose cream, discarding mamataba, maglalagay tayo ng konting yan. Evap milk, mga kataba, nilagay ko dyan. Ganyan na yung mga discarding natin sa pagkain. Sabi ko naman sa inyo lagi, pag gumagawa tayo ng pagkain, pinipilit natin na maging masarap ang ating ginagawa, pero affordable. Diba? Para ka na rin kasing, at para maging makulay ang buhay natin, maglalagay tayo ng kaunting food color naman yan. Violet, mga kataba. Yan. Pwede na tayo maglagay sa ating lalagyan. Parang binabasa natin yung ating lalagyan para lumambot ang ating Graham. Maglagay na ito. Mga kataba, again, malinis ang kamay ko. No? Ayan. Ayan. Tulak natin dito banda para malagyan naman ito. Para din malagyan din ito. Diba? Ayan. Kasi malambot na yan eh. Ayan. Tapos maglagay ulit tayo ng ating pang-ibabaw. Yung mga butas-butas, mga kataba, lalagyan natin uli yan. Diba? Ililimit ko kasi yung yung tamis ng gatas. Kaya hindi ko halos nilalagay yung ating condensed milk. Kasi meron pang ibabaw to. Matamis din. So yan, ganun lang, mga kataba. Ulit-ulit lang. Yung gatas nating condensed milk, iligyan ko ng 1 kutsarang evap. Yan. Tapos, maglagay tayo ng 2 egg yolk. Halu-haluin natin hanggang sa lumapot ng kaunti. Yan. Balikan nyo ako pag malapot na. Yan. Na-spread na natin yung ating matamis. Maglagay naman tayo ng cheese sa ibabaw. Para naman mabalanse yung tamis niya. Dahil hanggang ilalim na ay matamis na, maglalagay tayo ng ating cheese. So, ganun lang. Tapos na yan. Yan, mga kataba. Meron na tayong Graham cake. Dahil nagpapasalamat tayo, mga kataba, sa dagdag na taon, para sa aking biyanan niya, nagluto naman tayo ng ating simpleng dish. Affordable na affordable dish, mga kataba. No bake naman to. No bake pasta. Mix siya ng macaroni tsaka spaghetti. So, yan ang ating niluto para sa kanya. At ganun din naman, sinamahan naman natin ng Graham cake. Yan ang ating pagsasaluhan, mga kataba. No bake pasta at Graham cake. Nawa, magustuhan niya yan, mga kataba. Mga simpleng ingredients lang na affordable. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood. More years to come, ma. At bye!